Ayan, hello. Magandang hapon. Magandang araw po sa ating lahat at timely. Napapanahon po. Kung nung nakaraan po ay ginawa natin ang direct seeding method o direktang pagtatanim natin ng mga seeds sa ating garden plot. Ngayon naman po, ayan, nandito po tayo sa ating nursery. Ay gawin natin yung isang pamamaraan pa ng pagtatanim. Tinatawag po nating transplanting method. Dahil ang ating pong mga mga pechay, ang ating mga native patola po ay pwede nang i-transplant. Tulad rin po nito ating mga eggplant po yan. Kunin na po natin at i-transfer na po natin sa kanilang permanenteng taniman. Yan, welcome po muli sa vlog ng inyong lingkod, ang Maestro Panadero Gala. Ayan. So, ipakita ko po muna ngayon sa araw na ito timely din po ang ating paglilipat tanim. So, transplanting, dahil ang transplanting method po ay ginagawa kapag sa hapon, late afternoon. Ayan po. Ililipat na natin. At ready na rin po yung garden plot nila. Ayan, ito ang ganda-ganda nito. Ayan po, tingnan nyo po. Sure na. Kagandahan po ng transplanting. Papupunla muna tayo. Mamamonitor po natin yung development ng ating seedlings. So, ayan po ang ganda-ganda ng ating native patola. So, itanim na po natin. Timely, sabi ko nga po ay timely dahil karaniwan po ay sa hapon tayo naglilipat tanim, nagtatransplant. Timely din po dahil kauulan-ulan lang po. Yung saktong ulan. Yung ulan na para talaga sa mga halaman. Kaya, ayan, mag-transplanting method tayo. Po, ayan. So, ito po ay native patola. Kunin muna natin yung mga madali lang po itong kunin dito sa ating mga seedling tray. Pupush lang po natin doon sa ilalim and then ayan, hindi tayo mahihirapan. Oops, ayan. Press natin sa ilalim. Especially po yung may mga true leaves. Meron na mga dahon na 3 hanggang 5 dahon. Ayan, tulad po nito, pwede na rin po siyang ilipat. Ayan. So, mga nagtatanong, ano po yung true leaves? Ayan. Parang sa word na true, totoo. Ito po. So, ito po yung nauna, yung dalawang ang pakita natin. Ayan. Ito po yung naunang dahon nila, yung nasa baba. Ito na po yung true leaves na tinatawag natin. Ayan. So, itanim na po natin, i-transplant na po natin at ready na yung kanilang garden plot. Ayan. At baka abutan po ulit tayo na malakas na ulan. So, unahin ko muna dito. Yan o, nakita nyo po, liwanag na dito. Punta na lang tayo sa nursery. Pag inabot tayo ng ulan na medyo na hindi kalakasan. Ayan. Diyan lang po kayo, panoorin nyo po ako hanggang sa dulong muli. Ayan, ulitin ko po. Ito po yung nauna nilang dahon. Ito na po yung true leaves natin. Saktong-sakto, ang ganda kapag transplanting.
Ayan, makikita po natin na buhay yung ating ililipat na mga tanim or halaman. So let's go! Ayan, so pangalawang method po na ginawa natin, transplanting method. Ilagay po natin sa, ayan, ilagay na lang po natin sa gitna. Sa gitna ng plat. And then wag din po masyadong malalim. Ayan. Kung yung pinakita ko pong pagkakanal dapat malalim. Dito rin po sa transplanting. Ayan. So ibubutasan lang po natin, then tatakpan ng konti yung lupa. Ayan. Okay na po. Ayan. So, tapos na po yung transplanting natin. Hanggang sa po siya ay gumapang na dito sa trellis na yan. Yan. Pangalawa. Ito po, dahil ang patola, native patola ay gumagapang, kahit isang dangkal po yung pagitan nila. Ito yung pagitan nila dyan. Wala po yung problema. Unlike po sa mga okra, talong, sili, medyo may space po yan, may distance, medyo malayo-layo ang distansya, mga 2 hanggang 3 dangkal ang pagitan. Yan, ang ganda ng lupa, ang taba ng lupa. Ayan, dapat bababaw lang din po. Ito po, hindi ko na po muna yan didiligin dahil kakaulan lang ha. Nilipat din natin yung ating. Ayan na po yung naitanim natin. Oh. Camera 1, 2, 3. Mic 1, 2, 3. Testing. Test mic 1, 2, 3. Oh, ito, ganda-ganda oh. Sa gitna na lang po natin dahil pwede pa nating taniman yung gilid na iba pang mga halaman. Intercropping. Sabihin ni sir, uwian na. Oh, maaga-aga pa naman. Pwede pa nating tapusin ito. Pwede itong isang plat, tapusin muna natin bago tayo umuwi. Sir, uulan na. Hayaan nyo. Magkakapote na lang tayo. Yan. Yan. Ganda. Yan. Yan. And then, pagka malapit na po silang gumapang dahil patolang ha, tutusukan na lang po natin ng kahoy papunta doon sa taas. O pwede rin ng straw, lagyan po natin ng straw para akayin paakyat. Para maakay po natin yung ating halaman. Iikot muna natin yung ating, ayan. Ay, DIY muna tayo sa ating camera. Uwi na si ma'am. Huwag masyadong malalim. Ayan. Ang ganda po ng lupa dahil buhaghag. And kagandahan din po nito, talagang organic. Nakikita niyo po ito. Ayan. Ito po yung Madrid cacao, dahon ng Madrid cacao. Pinahayaan po namin yung mabulok dyan. Nagsisilbi po yung nitrogen fertilizer. O ayan, may natutunan na naman kayo. Sa inyong lingkod, ang Maestro Panadero. Nung una po talaga sa amin pinapakain po namin sa baka yan. Dito ko lang po nalaman na yan pala ay isang paraan ng pag-apply ng paggamit ng organic fertilizer na nitrogen fertilizer. Yan. Ganda ng lupa.
Tamang-tama isang plat yung tapusin natin. Sakto yung ating mga pananim. Yan, tingnan nyo po yung lupa ko. Nakakatulong din na mabuhaghag. And ito po ay nabungkal na rin ni Kuya Ludes, Kuya Leo, Kuya Leonardo Visa. Shout out kay Kuya Leo. Sila yung, at si Kuya Hill, sila po yung nakakatulong ko dito sa gulayan sa paaralan. Yan, tingnan nyo po, mamaya ipapakita ko po yung ginawa natin, natapos natin. Kahit isang plat lang po muna gawin natin, then susunod na lang po yung dalawang plat na yun ng native patola. So makikita nyo po nasa gilid ko ay mga blue ternate yan. Sabihin na, sir, naka-uniform kayo ngayon. Yes po, dahil kakatapos lang ng ating klase, uwian na naman, kaya pwede na, hindi na tayo magkaklase, hindi na tayo maamoy na amoy pawis ng ating mga estudyante. Amoy presko pa rin. Joke lang po yan. Yan. Pauwi na, kaya ito, naka-uniform muna tayo. Naka-uniform na. So, pinakita ko po ulit dati yung advantage at disadvantage ng direct seeding method at itong ginagawa ko ngayon na transplanting. So ang advantage po nito, monitor po natin yung germination ng mga seeds or seedlings na tinatanim natin, tulad po nito. Ang ganda. Ang disadvantage naman po nito, pag hindi natin na-handle ng maayos yung seedlings sa pagtatanim, hindi rin mabubuhay. So yun po yung pagkakaiba ng dalawa, ng direct seeding method at transplanting method. Sa direct seeding method naman po, direkta na, hindi mo nagagalawin yung buto. Pag tumubo siya, success. Tulad po ng mga okra na nandun na pinakita ko po sa inyo. So success po yung direct seeding method natin. Yun po yung advantage na hindi na siya gagalawin. Ang disadvantage lang po nun, ayan, nakita nyo na po, merong mga abnormalities minsan na hindi tutubo yung seeds. Minsan mahina ang tubo gawa ng merong insekto na pwedeng maka-apekto sa paglaki nila. Ang ginagawa po natin, nagre-replant po ulit tayo ng panibagong seeds. So yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Yan, let's go, tapusin ko na to. Ilan na lang to. Ayan. 1, 2, mga 2 piraso na lang po. Kukuha ulit tayo dun sa nursery. Siguro hindi na siguro uulan yan. Oops. Tutok natin yung camera. Tutok. Itutok mo. Ayan, doon sa bandaron. Oops. Ayan, mga 2 pa. Yung 2 pa yung kulang natin. Ayan. So, 2 pa. Butasan na natin. Kuha po tayo ng 2 pa. Kulang pa ng 2
seedlings. So ayan na po yun. Ayan, dyan lang po kayo. Ayan, panoorin nyo po yung itinanim ko. Ayan po. Ba, straight po yung pagkakatanim mo, sir. Ganyan po dapat maayos. Charan! So ito na po ulit yung kinuha nating dalawa. Ayan. Ayan. So tapusin na natin yung dalawa doon. Yan. Tapos na. Finish na. Finish or not finish? Ayan, finish na po. O, ayan po. Yung ating itinanim. Ayan. So, isang straight na po yan sa gitna. Lahat po yan ay native patola. Ayan. Thank you for watching. Sana po nag-enjoy. Madumi na naman ang kamay ng inyong lingkod. Ganyan po talaga ang gurong magsasaka. Thank you for watching and God bless us always. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking reels and video. At sana po ay may natutunan. Natutunan mga impormasyon at gulayan or gardening tips. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala, nagsasabing mapagpalang araw, ingat po tayo palagi, uwian na. Thank you for watching and God bless us always. Transplanting method po ng ating featuring native patola mula sa gulayan sa paaralan ng Post Elementary School. Thank you for watching. God bless us always. Ayan po yung duter natin. Nandito po tayo sa unang trellis na pinagawa namin. Ayan. Thank you for watching. So kung pag nagustuhan nyo po yung reels and video ko, i-like nyo po at pusuan nyo po. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Maestro Panaderong Gala. At i-follow nyo rin po ako sa mga hindi pa po nakapollow sa Facebook page ko po. Ang account ay Reynan P. Ricamata. Thank you for watching. God bless us always. Pakita natin. Ayan po. Ang ganda. Nakakatuwa po. Kasiyahan na po sa mga tulad kong magsasaka yung ganyan. Oh. Ang ganda po. Ayan. Ayan po yung ating mga itinanim po. Ayan. Hanggang dun po sa dulo yan. Ayan. At nawa, ayan, kakausapin natin. Mamunga kayo ng marami. Thank you for watching and God bless us always. Dumi ng kamay. Oh.